Alam niyo ba ng unang choice of course ko noong college ay business administration? Kaso sabi ng tatay ko, paano ka naman magnenegosyo kung wala kang trabaho pang-ipon ng puhunan? So, nag-nursing ako. Pero eto ngayon, graduate ng nursing, lisensyado, at ilang taon nang nakatambay ang degree dahil inuna ko kung ano yung gusto ko. Pagninegosyo! Hi, ako nga pala si Bien. Wala pa akong plano, pero alam kong may pangarap ako. Kaya tara, samahan niyo akong umasenso. Ito nga pala ang aming munting negosyo. Saway Dueños Meat Shop o SD Meat Shop. Bakit nga ba nag-come up kami with the decision to start a meat shop? Unang pinagkakitaan kasi namin ay pag-aalaga ng live broiler chickens. Nung medyo marami ng supply at wala na kaming mapagpasahan ng mga magkakatay ng manok, nag-build up kami ng isang tuklong. As in tuklong, yung tipong may lamesa ka lang at payong. Doon kami nagsimulang magbenta ng dressed chicken. Hanggang sa sabi ko sa tatay ko, "Bro, gusto ko magtayo ng karnihan dito sa atin." At desidido ang lola nyo, "Hay, grabe, lakas ng loob." Kaya naman, nung nakakuha na ng lump sum sa pension niya yung tatay ko, binigyan niya kami ng pandagdag sa konti naming puhunan para lang maitayo yung pangarap kong karnihan. Dito kami nagsimulang magbenta. Nakakatuwa kapag yung mga kabarangay mo, sinusuportahan yung trip nyo. Naging maganda ang takbo ng negosyo noong una. Marami kaagad suki pero dumating yung krisis sa baboy na hindi namin napaghandaan. Yung ASF, umayaw halos lahat ng tao sa karning baboy. Humina ang bentahan, pati kita. Grabe talaga. Pero buti na lang may manok. Noon din kami nag-decide na lumipat ng pwesto at lumabas sa may highway. Kako, kailangan naming umisip ng paraan para makabenta. At awa naman ng Diyos na numbalik yung dating sigla ng negosyo. Nagdagdag din kami ng ilang mga pangbenta katulad ng mga gulay at mga pamilya. Marami na ulit tumatangkilik sa aming negosyo. Hindi lang yung mga taga-barangay namin, pati na rin yung mga taong tumadaan na nakakapansin sa munti naming karnihan. Ang nananatiling banta na lang ay ang hindi steadying supply ng baboy. Dahil nga maraming mga hog raisers ang naparewisyo nung nagka-problema sa mga baboy, marami na rin natakot na sumugal at sumubok ulit. Kaya naman, napakataas talaga ng presyo ng live hogs ngayon na nagiging dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Pero talagang maipagmamalaki ko na isa ang aming karnihan dito sa aming bayan na nagbibigay ng mas mababang presyo ng mga karne. Mula sa longganisa na sarili namin gawa at pati na rin sa iba't ibang parte ng baboy. Bukod dyan, ay meron din kaming ino-offer na mga manok. Dami kong kwento, no? Halos nakalimutan ko nang sabihin kung saan located ang aming karnihan. Sa mga nais pong bumili at sumuporta, located po kami sa Barangay Del Razon, Pinamalayan, mismong kanto. Kung wala naman kayong time para pumunta, pwede kayong mag-chat sa messenger ko, Bien Saway, at magpa-deliver. Kung kayo naman ay may mga karinderya or restaurants, pwede nating pag-usapan ng presyo. Libre tad-tad na, libre deliver pa. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung natutunan ko sa halos 2 taon naming pagninegosyo, masasabi ko na kailangan nyo lang sundin kung ano yung gusto nyo. Gawin yung mga bagay na kailangan para makamit yon at kapag nandun ka na, huwag mong isusuko kahit ano pang dumating na problema. Pero kung hindi talaga mag-work, huwag kang matakot na sumubok ng paulit-ulit hanggang makamit mo na yung pag-asenso na minimithi mo. Yun lang at sa susunod ulit natin na video. Thank you for watching!